Hi po, ako po si Wendy Lina. Nakilala ko po itong health center na to dahil po sa isang kaibigan ko po dito sa Hong Kong. At hindi ko po sineryoso dahil po may isa akong inatinan ng ibang denomination po. At the rest of my story, panoorin niyo pong Empowerment OFW. Ma'am Wendelin, gano'n na rin po kayo katagal na nag-work abroad? 15 years po. 15 years? Dito lang rin sa Hong Kong? Yes po. Wow. So, pero taga saan po kayo originally sa Philippines? Sa Cebu po. Cebu. And 15 years ago, ano po yung pinaka-reason ninyo bakit kayo nag-work abroad? Kasi po yung asawa ko walang trabaho. Pero sa Pinas, nagtatrabaho ka na nun o hindi rin? Nagtatrabaho po ako. Anong Ako lang trabaho mo po sa Pinas po? Nag-ano po ako, nag-promodizer kahit ano po, hanggang nag-medical course kasi medical course din ako po. So talagang Plus. madiskarte ka na talaga since the beginning. And paano pumasok sa isip ninyo na mag-work na lang abroad? Paano ka nagkaroon ng idea na mag-work abroad? Sa mga kapitbahay po, may nagkambisi sa akin sa Middle East daw. Pero yung kapatid ko at saka mama ko, nandun na sila. Nung alam ng mama ko na pa-apply ako ng Middle East, sabi niya, wag doon. Tapos, Sabi niya, siya pa mismo nagsabi, kahit nandun siya. yes, Sabi nandun niya, siya wag sa doon. Jeddah. Wag sa Middle East. And then, Sabi niya, punta ka na lang sa mga pinsan mo kasi nandun sila sa Hong Kong. okay. So may mga kapinsan ka na talaga dito sa Hong Kong. And nakailang amo ka na rin po dito sa Hong Kong? 5 po. 5. Okay, so sa 5 na to, I believe, marami ka na rin pong iba't ibang naging experience, iba't ibang adjustment. Naranasan mo na ma-terminate dito? Hindi po, Pastor. Hindi. Naranasan mo na mag-break ng contract? Hindi po, So lahat Pastor. finish contract. Yes Okay, po. so malinis yung contract. So maybe they were thinking ganito, ang linis ng contract, wala yang naging challenge sa Hong Kong. Pero hindi yun totoo kasi I believe lahat ng nagtatrabaho dito sa abroad, meron silang iba't ibang naging challenge sa family, sa trabaho, iba-ibang challenge. Pero ikaw, ano po yung hindi mo malilimutang challenges na napagdaanan mo dito sa abroad? Yung una ko pong naranasan dito po sa Hong Kong, Pastor, yung una kong amo talaga. Kasi sila po yung, doon ako na hindi talaga nakatatayo sa sarili ko. Parang down na down talaga ako, Pastor. Kasi yung tingin nila sa akin, parang wala lang. Hindi ka rin bibigyan ng pagkain kung gusto niya lang nila po. Paano yan? May binibigyan ka rin ba ng food allowance nila o hindi rin? Binibigyan nila po ako ng 100 for one day lang po yun. Pero dami silang kakain. Ako na po yung mag-budget. Okay, so parang yun yung pagkain para sa pamilya nila. Para sa pamilya. And then kung may tira, yun yung kainin mo. Parang Yes ganun. po. And first time mo nun. First time ako dito sa Hong Kong. Pero paano mo siya nakayanan tiisin? Kasi sabi mo, tinapos mo yung contract. Paano mo siya kinaya? Tinapos ko po dahil po sa papa ko na may sakit na kidney. Nakayanan ko po. Na iyak nang iyak ako sa kanila hanggang dumating sa dulo na namatay yung alaga ko. Hanggang yung papa ko din. Doon ako na down talaga, Pastor, na umutang na talaga ako ng bangko dito sa Hong Kong, 2 po. And then pumalo rin yung magkano yung utang mo? Mga 40, 40,000. Hong Kong. And gaano yun katagal na babayaran? Halos isang kontrata, 18 months. Ang laki. Di ba? Ang laki. And magkano daw per month yun? 3,900 pa yun, Pastor. So talagang ubos talaga yung sahod, di ba? Ubos, Pastor, kasi may utang pa ako sa Pinas yung 100. So talagang ang gulo and then ang down ng lahat. And ang hirap ng ganito sa mga kababayan nating Filipino kasi I believe hindi lang po ikaw yung unikang naka-experience ng ganitong experience kasi marami ring nakaka-experience ng ganyan. And paano ka po napunta dito sa help center? May kaibigan po akong niyaya ako, 2 beses niya po akong niyaya. Nung una, ayaw ko po. Nung pangalawang, continue na po. Ano ka na. Pero paano ka nakumbinsi niya na itry yung help center? Palagi po siyang, makulit po siyang palagi. Punta ka doon, punta ka doon, punta So I ka believe doon. yung time na pumunta ka, parang pinagbigyan mo lang talaga siya. Yes po, Pastor. And then, nung pinagbigyan mo siya, nag-stop ka pa nun or tuloy-tuloy na? Nung una, nag-stop po ako, Pastor. And then,
gaano na katagal yung next na balik mo? 1 year. 1 year. Wow, 1 taon. Medyo matagal. But ngayon, gaano ka na katagal sa health center po? 9 years. 9 years, tagal na rin. So sa 9 years na to, marami ka na rin pong natutunan, di ba? Yes po. And katulad sa lahat ng tinatanong ko sa mga nai-interview ko dito, ano po yung natutunan mo na you really believe it's gonna be applicable para sa mga kababayan natin? Ano yun? Ang natutunan ko po dito sa health center po, Pastor, yung emotion talaga, Pastor, na at saka yung hindi dapat na magtitiwala sa kung anong mga sabi-sabi dyan, diretsahan. Dapat, wag na lang magtiwala and then yung emotion dapat makontrol. Makontrol talaga, Pastor. Kasi dangerous yung puso natin, Yes di po, ba? Pastor. And alam ko po na kayong nanonood sa amin. Maybe you are thinking, bakit against sila sa emotion? No, hindi kami against sa emotion. Against kaming makontrol ka ng emotion mo. Doon kami against. Sa emotion, wala kaming problema dyan. Bakit? Kasi yung emotion natin, yan ay meron tayo. Hindi natin pwedeng sakalin yung puso natin. Mamamatay tayo niyan. Ang ibig lang namin sabihin is sa lahat ng decision ninyo, do not allow na yung emotion yung magte-take over sa inyo. Hayaan nyo pa rin yung isip. Binigyan tayo ng Diyos ng isip para yan ang gamitin sa desisyon natin. Okay? Sana matuto kayo sa naging example niya. And kung meron po kayong pinagdadaanan, like, sabihin natin depression. Katulad sa case niya, nakaka-depress yung nangyari. Down na down yung situation niya. Visit lang po kayo sa help center namin. Bukas kami everyday. Merong mga counselors dito na handang magbigay ng payo, handa kang ipag-pray. Sabi nga nila, sinong tutulong sa taong tumutulong sa iba? Ikaw, di ba, trabaho mo, tumulong. Meron kang name meron kang title na helper. Pero paano kapag yung helper kailangan rin ng help? Sinong tutulong? Siyempre yung Diyos para sa inyo. Okay? Nandito po kami bukas, everyday, para sa inyo. Thank you very much po. And Thank you po, hopefully, makita natin yung mga kababayan natin na makaka-relate sa story mo. Yes. Maraming salamat rin po sa inyo. Pagpalain po kayo ng Diyos. Hello, ako po si Pastor Joshua dito po sa UCKJ Health Center dito po sa Hong Kong. At yung mga napanood nyo pong testimony ay mga testimony ng mga OFW dito sa Hong Kong. Pero I believe makaka-relate rin naman kahit nasaan po kayong bansa. Basta OFW. Ang health center po natin ay walang pinipiling religion. Base na rin po sa name, Health Center. Kung kailangan nyo po ng karagdagang information, nandito lang po sa baba lahat ng information na kailangan ninyo. Kontakin nyo lang po kami at magiging masaya po kami na matulungan ka, ma-assist ka, nasaan man po kayong bansa. Pagpalain po kayo ng Diyos.